Mga mahal kong lolo at lola, may mga pagkakataon po ba na naitanong ninyo sa sarili, bakit po kahit ang dami ko nang tinitipid sa pagkain, mataas pa rin ang creatinine ko? O bakit parang umaakyat pa rin ang blood sugar kahit konti na lang ang kanin at matatamis na kinakain ko? Naiintindihan po ni Doc ang pakiramdam na yan dahil araw-araw, daan-daan na mensahe ang natatanggap ko mula sa mga lolo at lola. Doc, tumaas na naman ang creatinine ko ngayong umaga. Doc, kahit fasting ako, lampas 7 pa rin ang sugar ko. Doc, napapagod na ako, natatakot ako, nalilito na ako. Pero heto po ang magandang balita. Hindi lang gamot ang may kakayahang magpababa ng creatinine at blood sugar. Kung pipiliin lang po natin ng tama ang pipong pagkaing espesyal na ito, magiging mas magaan ang trabaho ng kidney, mas steady ang blood sugar, at mas iigi ang kalusugan ng katawan araw-araw. Sa video na ito, hindi ko lang sasabihin kung ano ang masustansya, kundi bakit ito epektibo, kailan dapat kainin, gaano karami, at sino ang hindi dapat kumain kwa-new. Lalo na ang pagkaing SO5, akala ng marami pang karaniwan lang. Pero ito pala ang ginintuang panangga na nagpoprotekta sa kidney at daluyan ng dugo. Kaya panoorin po ninyo hanggang dulo para maintindihan kung bakit napakalakas ng bamboo simpleng pagkaing ito. Pagkain. 1. Upo. Likas na tubig ng kidney. Ang upo ay isa sa mga pagkaing pinakamagaan para sa kidney. Napakainam ito para sa mga taong mahina ang bato, may diabetes, o mataas ang blood pressure. 1. Bakit nakakatulong ang upo para bumaba ang creatinine? Ang upo ay may napakataas na natural na tubig, kaya mas magaan ang trabaho ng kidney habang nagfi-filter. May mga minerals sa upo na tumutulong magbawas ng pamamaga at maiwasan ang pagtitipon ng tubig sa katawan. Dahil dito, bumababa ang creatinine ng natural. Ang alkaline na katangian ng upo ay nakababawas ng acid sa katawan. Mahalaga ito dahil kapag masyadong acidic ang katawan, mas napapagod ang kidney sa pag-filter. 2. Bakit nakabababa ng blood sugar ang upo? Napakababa ng starch, mababa ang glycemic index, kaya dahan-dahang pumapasok ang asukal sa dugo. Hindi nagdudulot ng biglaang pag-akyat ng blood sugar. Ang soluble fiber sa upo ay tumutulong i-regulate ang pagsipsip ng asukal. 3. Tamang paraan ng pagkain, gawing sabaw, ini-steam, nilaga, o lutuin ng magaan. Iwasan ang pag-inom ng katas ng upo juice, na hilaw dahil maaaring magdulot ng panlalamig ng tiyan, pagtaas-baba ng blood sugar, at mas magpapagod sa kidney. 4. Gaano karami ang dapat kainin? 3 na beses kada linggo, bawat kain, 1 cup. 5. Sino ang hindi dapat kumain ng labis? Mga taong may sobrang baba ang blood pressure dahil nakakapagpababa pa ito. Mga taong may diarrhea. Bahagi 3. Pagkain hinog na papaya, tagalinis ng bituka at kidney. Ang hinog na papaya ay hindi lang basta prutas. Kapag kinain ng tama, nagiging pagkain panggamot. Nakakatulong sa digestion, blood sugar, at sa pagpapagaan ng trabaho ng kidney. Maraming may creatinine CO, kabag, o diabetes na hindi alam na ang papaya ay parang likas na panlinis ng loob ng katawan. 1. Bakit nakabababa ng creatinine ang papaya? May taglay itong enzyme na papain na nagpapagaan sa trabaho ng digestive system. Kapag maganda ang pagtunaw, mas kaunting lason ang naiipon, mas kaunting bumabalik na toxins sa dugo, mas gumagaan ang trabaho ng kidney. Mataas din ito sa antioxidants tulad ng beta-carotene at vitamin C. Pinoprotektahan ng mga ito ang mga ugat na nagdadala ng dugo sa kidney, binabawasan ang inflammation, at pinapaganda ang daloy ng dugo. Kapag mas malusog ang blood vessels,
mas mahusay ang pag-filter ng creatinine. 2. Bakit nakabababa ng blood sugar ang papaya? Kahit matamis, mas mababa ang natural sugar nito kumpara sa mangga, longan o durian. Dahil mataas sa soluble fiber, bumabagal ang pagsipsip ng asukal, hindi biglang tumataas ang blood sugar. Ang enzyme na papain ay tumutulong gawing mas steady ang trabaho ng pancreas, kaya mas maayos ang regulation ng asukal. 3. Tamang paraan ng pagkain. Kainin 20-30 minuto pagkatapos ng pangunahing buwaan. Huwag kainin ng walang laman ang tiyan dahil mabilis tumaas ang blood sugar kapag gutom. Iwasan ang sobrang hinog na papaya dahil mas hinog, mas mataas ang sugar. Hiwain ng maliliit at nguyain ng mabuti para mas maganda ang digestion. 4. Gaano karami ang dapat kainin? 80-100 gram bawat kain, katumbas ng isang hiwang kasing laki ng palad. 3 na 4 na beses kada linggo, hindi kailangan araw-araw, mas mabuti ang anbua pie. 5. Sino ang hindi dapat kumain ng marami? Mga taong may kabag, tsuumbong, o hirap tunawin ang pagkain? Mga taong may blood sugar lampas 10 millimoles o OL, dapat bawasan ng 1 to 2 serving? Ang hinog na papaya ay laging nirerekomenda ni Doc dahil nililinis nito ang bituka na nagbabawas ng toxins na muling bumabalik sa dugo. Kapag mas kaunting lason sa dugo, mas magaan ang trabaho ng kidney, may kohoy bumaba ang creatinine ng natural. Bahagi 4. Pagkain 3, salmon o lokal na isdang may omega-3. Gininto ang pagkain para sa dugo at kidney. Maraming tao ang hindi nakakaalam na ang tamang uri ng protina ay may malaking papel sa pag-ayos at pagpapagaan ng trabaho ng kidney. Mas mabuti ang protinang magaan at malinis, at mas nakakasama ang protinang mabigat sa katawan. Ang salmon o kahit mga lokal na isdang mayaman sa omega-3 ay isa sa pinakamahusay na pagkain para sa mga may mataas na creatinine at blood sugar. 1. Bakit nakabababa ng creatinine ang salmon? Mababa ang purine, kaya mas kaunti ang nabubuong uric acid. Mas kaunting uric acid, mas magaan ang trabaho ng kidney sa pag-filter. May omega-3 fatty acids na kilala sa kakayahang magpababa ng pamamaga at impeksyon sa katawan. Kapag mas kaunti ang inflammation, mas maayos ang daloy ng dugo sa kidney, mas mahusay ang pag-alis ng creatinine. Ang protina mula sa isda ay madaling tunawin kumpara sa protina mula sa pulang karne. Mas madaling tunawin. Mas kaunting lason ang nalilikha, creatinine bumababa ng natural. 2. Bakit nakabababa ng blood sugar ang salmon? Kapag protina ang kinakain, hindi biglang tumataas ang blood sugar. Nangangahulugan ito na ang salmon ay isang mabagal na pagtaas ng timbang na pagkain para sa mga taong may diabetes. Ang omega-3 sa salmon ay tumutulong pataasin ang insulin sensitivity, kaya mas mabilis at mas madali makapasok ang asukal sa cells. Mas matatag na antas ng asukal sa dugo. Ang salmon ay walang carbohydrate, kaya hindi direktang nagpapataas ng blood sugar. 3. Tamang paraan ng pagluluto, i-steam, pansiyar ng walang langis, o pakuluan, kilawin ng hindi maalat. Iwasan ang deep fried dahil nagpapataas ito ng inflammation, nakakasama sa kidney at blood sugar. Huwag maalat. Ang asin ay kaaway ng kidney. 4. Gaano karami ang dapat kainin? 2-3 beses bawat linggo. At 18 to 20 gram bawat kainan. Isang filet na kasing laki ng palad. 5. Sino ang hindi dapat kumain ng labis? Mga taong may sobrang timbang dahil mataas din ang calories ng salmon. Mga may gout, active flare, kahit mababa ang purine ng salmon, kailangan mo pa ring bawasan ang iyong paggamit ng protina. Kung mahal ang salmon o hindi madaling mabili, maaaring palitan ng murang lokal na isda na mayaman sa omega-3 tulad ng
galunggong, tamban, tulingan, at mackerel. Mas mura pero hindi pahuhuli sa benepisyo para sa dugo at kidney. Bahagi 5, pagkain pork, spinach. Kaibigan ng mga may mataas na asukal ang nettle, kilala rin bilang stinging nettle sa maraming lugar, ay isang gulay na kadalasang hindi pinapansin ng mga lolo't lola. Ngunit sa katotohanan, ito ay parang natural na antibiotic para sa kidney at mga daluyan ng dugo. Murang-mura, madaling hanapin. Ngunit napakalakas ng benepisyo nito para sa kalusugan. Qualern, bakit nakabababa ng creatinine ang amaranth? Mayaman ito sa chlorophyll na tumutulong magbawas ng toxins sa dugo at gumaan ang trabaho ng kidney. Meron itong balanseng mineral na nilalaman tulad ng magnesium, hindi masyadong mataas na putasa, iron, at iba pang micronutrients na sumusuporta sa maayos na filtration ng kidney. Hindi tulad ng spinach na sobrang taas sa potassium, ang raw din ay mas ligtas para sa mga taong may problema sa kidney dahil hindi nito pinapataas ng biglaan ang potassium. 2. Bakit maaaring mapababa ng green tea ang asukal sa dugo? Mataas sa soluble fiber, kaya pinapabagal ang pagsipsip ng asukal at pinananatiling steady ang blood sugar. Tinutulungan nitong bawasan ang insulin resistance, kaya mas epektibong nagagamit ng katawan ang insulin. Kapag mas responsive ang katawan, mas mababa ang blood sugar. Magaan sa tiyan, hindi nagdudulot ng biglaang pagtaas ng asukal tulad ng mga gulay na mataas ang starch. 3. Tamang paraan ng pagkain. Ilaga, gawing sabaw, o steam para mapanatili ang nutrients. Huwag lutuin ng sobrang tagal dahil mabilis masira ang vitamins. Iwasan ang madaming mantika kapag ginisa dahil ang mantika ay nagdudulot ng inflammation na masama para sa kidney at blood sugar. 4. Gaano karami ang dapat kainin? 1 mangkok ng lutong gulay bawat araw, 3 beses bawat linggo. 5. Sino ang hindi dapat kumain ng marami? Mga taong may oxalate kidney stones, pwedeng kumain pero sa tamang dami lamang. Mga taong may pagtatae, pansamantalang iwas muna dahil may cooling effect ang gulay. Ang amaranth ay isang napakamura, madaling lutuin na gulay, ngunit may napakalakas na epekto, lalo na para sa mga may mataas na blood sugar at creatinine na medyo tumataas. Kaya madalas sabihin ni Doc, simple lang pero kayang protektahan ang kidney at pababain ang blood sugar. Bahagi 6. Pagkain fine, nilagang kamote. Stable ang asukal, magaan sa kidney. Ang kamote ay isang tagapagligtas para sa maraming lolo't lola na may diabetes at mahinang bato. Pero kailangang tama ang paraan ng pagkain, kung hindi tataas ang sugar. 1. Bakit nakabababa ng creatinine ang kamote? Napakataas ng fiber. Binabawasan ang pagsipsip ng lason. May good carbs, hindi nagpapabigat sa kidney. Suportahan ang motility ng bituka. Bawasan ang paninigas ng dumi. Bawasan ang mga lason na bumabalik sa dugo. 2. Bakit nakabababa ng blood sugar? May complex carbohydrates. Dahan-dahan ang pag-akyat ng sugar. Mas mababa ang GI kaysa kanin, tinapay, o pansit sa bun. Kung tama ang dami, steady ang sugar ng 4 to 6 na oras. 3. Tamang paraan ng pagkain, nilaga o steamed ang pinakamainam. Iwasan ang prito o sunog na inihaw. Kumain ito para sa merienda, paasam almusal, hindi sa huli na hapunan. 4. Gaano karami? 1 maliit na kamote, 80-100 gram, tapos 4 beses sa linggo. Sino ang hindi dapat kumain ng labis? Mga may acid reflux, pwedeng magdulot ng kabag. Mga may sugar, higit 10 millimas mimetamolil, bawasan ang dami. Ang kamote ay mura, masustansya, ngunit ang pinakagusto ni Doc ay tinutulungan nitong kontrolin ang gutom
kaya natural na pagbaba ng timbang. Mas mabilis bumaba ang creatinine. Bahagi siya to, timbagintong payo para mas epektibo ang bingko pagkain. 1. Kumain ng halos walang asin, maraming asin, naiipon ang tubig, creatinine tumataas, sugar tumataas. 2. Tamang dami ng tubig. Hindi sobra, hindi kulang. Karaniwang 190 litro araw. 3. Maglakad 20 minuto bawat araw. Tumutulong para pumasok ang sugar sa cells, kaya gumagana ang trabaho ng kidney. 4. Matulog bago mag 10:30 ng gabi. Dito nagsisimulang mag-repair ang kidney. 5. Huwag pa ulit-ulit na isang pagkain lang. Paghalinhinan, mas epektibo ang resulta. Mga mahal kong lolo at lola, ang creatinine at blood sugar ay hindi tumataas sa isang araw, kundi dahil sa mga maling nakasanayan sa maraming taon. Pero ngayong alam na natin, ang wus pagkaing magaan, masustansya at ligtas, pwede nang magsimula sa isang simpleng pagbabago ngayong araw. At isang maliit na hakbang pwedeng magdala ng malaking pagbabago sa kalusugan. Kung gusto niyo pong gawin ko ang video, tiyong pagkain na lalong naglilinis ng ugat habang kumakain ka, paki-comment number 1. Kung may mungkahi, maglagay po ng para makita agad ni Doc. Huwag pong kalimutang like, share, subscribe para mas maraming senior ang masagip ang kidney at blood sugar nila ng mas maaga.